mayroong mensahe si Atty. Rowena Guanzon. Makinig kayo. Pakinggan nyo to mga dilawan, mga pinklawan, mga pulangaw. Ha? Pakinggan nyo to mabuti ang sinabi ni Atty. Rowena Guanzon. Nako mga kababayan, may bagong mensahe si Atty. Rowena Guanzon. Nagkat naman, maraming magagalit at marami na naman mga pinklawan ang mag-iiyakan. Alam naman natin, noong 2022, isa po ito si Atty. Rowena Guanzon sa talagang bumabanat kay Bongbong Marcos, no? 2022 and until now, mga kababayan. Ito, meron siyang mensahe patungkol sa impeachment. Alam naman natin ngayon, talagang mainit na pinag-uusapan, mga kababayan, and marami yung nagsasabi, no? Talagang unpredictable ang dulo nito. Which is marami nga po talaga sa mga DDSD na talagang ayaw na talaga itong matuloy. Pero may mga iilan din po na gustong matuloy, mga kababayan. Pero ito, mayroong mensahe si Atty. Rowena Guanzon. Makinig kayo. Pakinggan nyo to mga dilawan, mga pinklawan, mga pulangaw. Ha? Pakinggan nyo to mabuti ang sinabi ni Atty. Rowena Guanzon. Eto po, mga kababayan. Sinabi ko na protestant, hindi dapat mag-impeachment. Itinuloy pa rin. Kasi, hindi pisara naman talaga. Ang duguman to din. Paano ba yan, mga pinklawan? Paano ba yan? Mismong si Atty. Rowena Guanzon, alam nating kritiko talaga ng mga Marcos yan. Diba? At kasama yan ni Vice President, former Vice President Leni Robredo noong election 2022. Pero siya mismong nagsabi, pakinggan, tuloy natin ha? Alam ko kayo matuloy pa impeachment, magkapano kayo dyan, unas. Unas kayo dyan. Kasi yung testimony ng auditor na yun, hindi na niya mapapalitan yun. It's on record. Hanggang yung mabuti, ulitin natin. Impeachment, sinabi ko na protestant, hindi dapat mag-impeachment. Itinuloy pa rin. Kasi, hindi pisara naman talaga. Ang duguman to din. In 2020. Kaya, alam kayo matuloy pa impeachment, magkapano kayo dyan, unas. Unas kayo dyan. Kasi yung testimony ng Alam niyo mga kababayan, at this time, no, talagang marami talaga ang nag-aabang kung ano talagang tulo nito. Pero mismong si Atty. Rowena Guanzon ang nagsasabi. Ulas kayo dyan. Ha? Pagdating ng butuhan dyan, kasi alam naman natin lahat mga kababayan, numbers game yan pagdating sa huli. Pero ako'y naniniwala, maging sa Vice President Sara Duterte, sinasabi niya na handa niyang harapin itong impeachment laban kay sa kanya. No? Dahil alam naman natin na ito'y politika. Alam naman natin lahat yan. Gusto talaga nilang pabagsakin ang mga Duterte, mga kababayan. Kasi nga po, itong si BBM, no, lalong-lalo na, alam naman natin lahat na kahit sabihin natin na hindi gaganti ang mga Duterte, lalong-lalo na, tingnan nyo, si former President Rodrigo Duterte dinala sa The Hague, no, ng administrasyong Marcos. Okay? So, hindi natin masasabi, maging ako, kahit na ako, although ayaw natin ng pagdating sa politika, gantihan, pero hindi natin maisasantabihan na itong 2028, kapag ka naging presidente si Inday, maaring-maari talagang nakabahan yan si Bongbong Marcos. Diba? Totoo yan. Kabado yan kasi talagang alam niyang may pagkalalagyan ho sila. Talagang pagka si Vice President Sara Duterte naman ang nakaposisyon. Diba? Ito, may pahayag din dito si meron ditong pahayag si Atty. Vic Rodriguez. Pakita ko lang din sa inyo. Ayan. Okay. So, ito po ay patungkol din ito sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Okay? Kung mapapansin po natin mga kababayan, palakihan natin. Ang sinabi po dyan ni Atty. Vic Rodriguez, yung pinapatungkulan niya dito, kasi nga po may mga school kasi na di umano, hindi naman di umano yan, talagang totoo yan na nangyari, na may mga school na nagsasabi ho na dapat di umano ay ituloy itong impeachment or paglilitis kay Vice President Sara Duterte. Ang sinabi po ni Atty. Vic Rodriguez, mga kababayan, sa mga educators at banal na nananawagan ng transparency at accountability, bakit ang ingay nyo sa impeachment pero busalang bibig sa anomalya ng GAA, PhilHealth at flood control? Alam nyo ito. Napakarami po mga kababayan na dapat po nating bigyan ng pansin. Totoo yan. Yung sa GAA, kita naman natin yung sa PhilHealth. Flood control, hindi ho yan milyon eh. Hindi ho milyon ang usapan dyan. Kundi bilyon ho ang usapan dyan. Pero sinabi nga po ni Atty. Vic Rodriguez na bakit ang iingay nyo pagdating sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte, which is ang binabato nyo is 125 million pesos. Diba? Samantalang yung itong mga anomalya ho na ito mga kababayan ay napakalaki, bilyon ho ang usapan sa PhilHealth parang nadaan. Sa flood control. Diba? Sa GAA. Itong mga pinag-uusapan po natin na ito ay talagang napakalaking pera ho niyan. Pero bakit ho tahimik sila dyan? Bakit nga ba tahimik kung kayo ho'y patas? Bakit tahimik ko kayo sa mga issue na yan? Sabi pa po ni Atty. Vic Rodriguez, mga kababayan, sa mga DPA committed to truth, justice, and rule of law, sa mga humihingi ng due process at equal protection of the laws, bakit hindi nyo tuligsain o tugisin
ng buong sigasig ang mga Marcos, ang Marcos 2025 unconstitutional national budget. Okay? Yan ang sinasabi na Atty. Vic Rodriguez. Alam nyo ito, nakakapanghinayang man na hindi ho ito nanalo nitong nakaraang eleksyon. Pero mga kababayan, although hindi siya nanalo at this time, na alam naman po natin na lahat po ng hindi magandang nangyayari dito sa gobyerno ngayon ay talagang isinisiwalat at nagsasalita itong attorney ho na ito, si Atty. Vic Rodriguez. Talagang tunay ho na maisog. Sinabi niya pa po dito mga kababayan, maging mapanuri at huwag magpanipula sa mga universidad, relihiyon, personalidad na huwad ang pakikipaglaban sa korupsyon. Huwag magpabudol sa mga hangal. Ito lang sinasabi ko eh. Kasi maingay ho sila pagdating ho sa mga Duterte. Okay? Alam mo, kahit kailan naman yung mga nagsasalita ngayon, kahit naman kailan, hindi naman din talaga pumabor yan sa mga Duterte. Mga kababayan. Ni minsan hindi yan pumabor. Lahat yan sila talagang against yan sila. Pero pagdating po sa taong bayan, alam naman po natin na talagang gustong-gusto, although may mga hindi gustong mga Duterte dahil nga po sa dawin ng kanilang pamumuno, alam naman po natin. Pero talagang nasa 80% ng mga Pilipino, ng taong bayan ay sumusuporta sa pamumuno po nitong mga Duterte. Ang nagpapatunay dyan mga kababayan, tingnan niyo po ginawa na nila lahat sa mga Duterte. Impeachment, pagpapadala kay Pangulong former President Digong sa The Hague, nandiyan na lahat. Paninira sa mga Duterte. Actually, nakita natin ngayon, nagkasama ang dilaw at nagkasama ho itong pula. No? Kaya mapapansin niyo po, although expected na natin, noong itong nakarang eleksyon mga kababayan, maging siguro ako naniniwala ako kasi may mga subscriber din ako dati, although may mga friend ako sa Facebook, dati nga siyempre, alam naman nanyo, nasa unit team tayo, ng mga Marcos Loyales. At ang sinasabi po nila nung ako po ay nagbalik sa vlog na alam po nila ay mas pinili ko pumanig sa mga Duterte. Sabi po nila, mas ibubuto nila itong mga dilawan, no? Yung mga Marcos Loyales ng aking mga friends that time. Okay? Kaya expected ko na yung binoto ho nila ng mga senador ay sama na din doon yung mga pinklawan, mga kababayan. Pero ito ho ang impeachment complaint mga kababayan or talagang pag ito ho ay itinalakay na alam po natin mapapahiya ko sila. Nagsabi na nga si Vice President Sara Duterte na siya ay ready 101% mga kababayan. Diba? So, kaya sa mga kulang huwag kayong magsaya ngayon. Naku mga kababayan, ito pa. Ito po, may pahayag na naman si Atty. Rowena Gonzon. Balikan lang natin si Atty. Rowena Gonzon. Sabi nga po dito ni Atty. Rowena Gonzon, kamusta naman yung mga multo project sa flood control? Ang daming lugar na tubig agad sa bahay. No. Ang daming lugar na tubig agad sa bahay. Ito yung mga kunting pagbaha, no? Even sinabi nga po kanina ni Atty. Vic Rodriguez, ang ingay-ingay nyo pagdating sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte, pero tahimik kayo pagdating sa flood control. Ang dami talagang tumitilig sa mga kababayan. Even nga si Atty. Rowena Gonzon ay natalakay niya itong flood control. Kasi kung papansinin po ninyo, even dito sa Metro Manila kunting ulan lang mga kababayan. Wala na, baha na. Diba? Samantalang sinabi po ni Bongbong Marcos nung nakaraang suna niya na nasa 5,500 flood control na daw di umano ang natapos. Pero wala akong nangyari. Kunting ulan, baha agad mga kababayan. Diba? Yan yung pinagmamalaki ho ni The Junior. Habang po ako mga kababayan ay nag-i-scroll dito po sa YouTube, meron ako isang YouTuber na nakita. Which is dapat po ako sa mga viewers ko puntahan po ninyo. At kung napanood or mapanood man ito ni Kuya Jay, itong vlogger po na ito. Alam niyo mga kababayan, saludo ako dito dahil yung ginagawa niya talagang, yung pagsasurvey na ginagawa niya po ay talagang neutral. At kahapon lamang po mga kababayan, nung napanood po yung kanyang survey, no, patungkol nga po dito, actually topic niya lahat naman ng survey, ay politics, no? At ang kanya pong tanong kahapon sa ating mga kababayan, no, ayan po, sino sa kanila ang gusto mong sumunod na Pangulo? Ito ang kanyang nilagay doon sa mga pipilian, former Vice President Lini, nandiyan din po si Rapi Tulfo, Vice President Sara Duterte, at saka si Martin Romualdez. Okay? Pero, alam niyo, kasi nung pinanood ko yung video niya, talagang walang putol talaga, as in tuloy-tuloy talaga yung pagtatanong niya sa palengke. Pero ang lumabas po dito mga kababayan, talagang lamang na lamang talaga, hindi hamak na mas malaki po ang lamang ni VP Sara Duterte. Ito, pakita ko lang ulit. Ayan o, ito. Okay? Kaya pansinin po ninyo yung nakasulat po dito, lakihan natin para mas makita nyo. Ayan. Sa naging resulta po, pwede nyo pong bisitahin mga kababayan. Okay? Pwede nyo pong bisitahin ang kanyang YouTube channel. Pansinin po ninyo ang naging resulta po sa kanyang survey, which is neutral na pagtatanong. Lini Robredo, 15, nakakuha po ng 15 sa tanong na
Sinong gusto mong susunod na maging Pangulo? Okay? Ang pangalawa po dito, pangalawa sa kanyang isinusulat, si Vice President Sara Duterte, which is nakakuha po ng buto from galing po sa ating mga kababayan na 55 yung pumabor na sunod na maging presidente si Sara Duterte. Si Ping Lacson pala, nilagay niya, okay? Mayroon nakuha isa. Si Rapi Tulfo naman po, meron ding halos na medyo pantay lang dito si Lini Robredo at saka si Rapi Tulfo, which is nakakuha si Rapi Tulfo ng 16. Martin Romualdez, salamat ka, nakakuha ka rin. Nakakuha ka 2. Okay. Martin Romualdez, nakakuha ka 2. Okay din ah. Finally, may bumuto rin sa'yo. Ewan ko dito kasi kay Martin Romualdez, ambisyoso kasi masyado eh. Kaya, gusto yata nito maging presidente sa susunod na halalan eh. Okay. Gusto talaga ito eh, mga kababayan. Pero malabong manalo yan si Martin Romualdez. Pinusukan talaga ng tao yan. Malabo yan. Okay mga kababayan, hanggang dito na lamang muna at abangan nyo yung susunod na kabanata dahil alam naman po natin talagang mainit na pinag-uusapan itong impeachment. God bless po and magandang araw Pilipinas.